Good day mga pards! Dahil sa marami nagtatanong sa atin neto, kaya ang topic natin ngayong araw ay kung kukuha ba ako ng loan o hulugan na Mitsubishi L300, kaya bang bayaran ang monthly sa pamamagitan ng pagbibiyahe dito kay Lalamove? Kung akong tatanungin nyo mga pards, kung kaya bang kitain sa loob ng isang buwan yung panghulog ng monthly natin sa Mitsubishi. Base sa experience ko mga pards, sa araw-araw na biyahe ko, sa kinikita ko kay Lalamove, kaya naman, halimbawa 20k yung monthly. Kasi karaniwan sa mga tinatanong ko ng mga Lalamove driver, ang monthly daw nila 19,000, 20 hanggang 23,000. Siguro depende sa down payment, or minsan kasi meron no down payment mga parts kaya gano'n mas malaki siguro yung monthly pagka walang down payment. Pagka malaki naman ang down payment mo, mas mababa yung monthly mo. Siguro nasa 20k lang gano'n. Kaya sabihin na natin 20k. Yung 20k mga parts, kaya naman kitain kay Lalamove yun sa isang buwan. Kung ang pag-uusapan lang natin mga parts ay monthly kasi marami rin ng expenses na iba. Pero pag kukuha ka ng L300 na hulugan loan, syempre bago yan mga parts. Lahat ng pyesa niyan bago. Kumbaga matagal siya masisira. Kaya mabibiyahin nyo muna yung sasakyan nyo. Siguro makakapag-ipon ka pa, ganon, o kikita ka pa, parang ganon, makakukuha mo pa yung pang monthly mo. Halimbawa, kasi ganito yung iba yung iba ang ginagawa, kumukuha ng loan, tapos pinapabiyahe nila sa iba mga parts, hindi sila bumibiyahe, pinapaboundaryan lang nila. Ang kadalasang boundary ng mga parts 1k. Di 1k sa isang buwan 30 days. Sa 30 days meron tayong coding 4 o 5, sabihin na natin na 4 yung coding. Di 30 days magiging 26 days. Saan hindi nabubuo na driver yun yung isang buwan na 26 days sabi natin umabsent siya ng 2 days magiging 24 days. Ayun, di 1k sa loob na isang buwan meron kang 24,000 na may ipon pagka pinapaboundaryan natin. Ang monthly mo 20k, may matitira pang 4,000 para sa pag-change oil ng sasakyan mga parts. Ayun. Kaya kailangan pagka pinaboundaryan mo yung sasakyan, meron ka pang ibang kinukuha na pera. Halimbawa, kunwari kasi tumatakbo, may sira nga yung gulong natin mga parts, di ba? Kaya kailangan may hugutan ka rin ng pera. Yung iba naman, kumukuha ng loan na sila mismo ang bumibiyahe mga parts. Pagka ganon, medyo maganda yon kasi halimbawa, katulad namin ni tatay, ang kadalasang kinikita namin 2,000 malinis. Pero may araw naman mga parts na hindi umaabot ng 2,000 na kinikita natin. Baka zero walang kita. Minsan 2k na malinis, minsan mababa sa 2k, pero minsan meron mas mataas sa 2k mga parts, lumalagpas tayo sa 2k. Sabihin na natin 2k siya. Yung 1,000 doon, tinatago nila pang monthly. Tapos yung 1,000, halimbawa, maghahati kami, 600 sa akin, 400 sa painanti ko, ganon. Kaya kahit pa paano, may sinasobra ka pa rin mga parts. Pero ayun na nga, ikaw nga yung bumibiyahe, ikaw din yung nagtatabi ng boundary mo para sa may monthly mo. Siyempre, pag nasira yung sasakyan, kailangan may pang suporta ka rin mga parts. Kasi halimbawa, yung kinita ko na 600 isang araw na yun, may pamilya. Bibigay ko sa asawa ko, pang kain nila, or pang aral ng anak ko, bumapasok sa eskwela. Kaya kailangan talaga may iba ka pang source of income. Halimbawa, yung asawa mo na may trabaho, pumapasok sa office, ganyan, may hanap buhay, may diskarte na pinagkakitaan, pwede yun kasi nga nasusuportahan niyo yung pamilya niyo, anak niyo sa pang niya, araw-araw pang kain, tapos yung mga baon sa eskwela. Tapos yung sa'yo naman, yung kinikita mo, ayun yung pang-monthly mo, tapos pang-maintenance sa sakyan. Kasi mahirap mga parts 5 years yung babayaran mo niyan Sa loob ng 5 years, kailangan masurvive mo ng 5 years. Kasi napakahirap din hindi biro yung 20k na monthly. Kung yung 2.5 nga na motor nahatak ako, 2.5 dati nahatak yung motor ko, hindi pa nahulugan. Hindi na mayaran. Diba? Iba yung 20k, medyo mabigat yun. Mabigat yung 20k. Pagka sakaling magigipit ka, may pang-suporta ka. Pero kung talagang masipag ka araw-araw, kahit ka talaga, diba? Tatapusin mo sa loob ng 5 years. Kayang-kaya naman kuhanin yung pang-monthly dito. Ayun lang, kasi meron din tayong yearly. May binabayaran tayong rehistro. Nagparehistro kami ng aran, 5,000 plus, di ba tayo? Sa loob ng 1 year yun. Gaya niya, kukuha ka pa ng LTFRB, di ba? Magkano rin yung LTFRB, kailangan. Pero sa 5 years naman ng LTFRB, pagka napasok, 5 years ulit yun. Mura lang naman siguro mga 4,000 to 5k lang ang LTFRB. Pagka direct ka sa LTFRB. Kung magpapalakad ka, maraming dagdag yun Minsan maabot ng 10k to 15k. Kay Lalamove daw 8k to 10k. Pero pag sa labas ka,
12,000 to 15,000, ganun ang ano pagka nagpalakad ka sa. Pero pagka dadirect ka, napakamura mga parts. Nakalagay nga dun sa pumunta kami LTFRB, nakalagay walang bayad ang LTFRB. Pero meron siguro expenses kahit pa paano, hindi naman pwede ka walang bayad eh. Paano yung mga requirements nga, may bayad pa rin kahit pa paano. Siguro mga 4K to 5K na lang. Ayun mga parts, kaya kung maglo-loan kayo, masasabi ko lang, kaya naman talaga kumanin yung monthly dito, kayang kitain sa loob ng isang buwan yun. Kailangan lang talaga yung mga ibang expenses, kaya nga yun nga, pagpaparehistro, gulong, yung change oil. Yung change oil, kaya na natin isama sa anin, sa kinikita natin. Kasi kami 12 hours, 10 hours to 12 hours ang biyahe namin araw-araw. Yung iba, kailangan na kailangan talaga sumasagad sila ng 15 hours. Ganun, kung kailangan nyo, masipag ka talaga, 15 hours, kaya naman eh. Basta malakas yung pangangatawan mo, kasi kami yung tatay medyo matanda na ako, ganun di, mahina rin yung katawan. Kaya hindi kami sumasagad ng biyahe. Kadalasan nga 8 hours lang umuwi na kami. Hindi na namin pinipilit pa yung katawan namin. Ang inahabol lang naman namin yung pagmita kami at may maitabi kaming pag-maintenance. Ngayon naman ang topic natin ay tungkol sa LTFRB. Marami kasi nagtatanong nito mga parts kung kailangan pa ba ng LTFRB kailangan move netong L300 natin. Masasabi ko mga parts, kailangan talaga ng LTFRB. Huwag niyong titipirin yung sasakyan nyo. Kasi pag nahuli kayo ng LTFRB, napakalaki ng violation mga parts, saka ng LTO. Bawal yan, ang tawag kasi pagka wala kang franchise ng LTFRB, kolorum ang tawag doon mga parts. Sa pagbibiyahe namin araw-araw kay Lalamove mga parts, bihirang-bihira lang namin makita yung grupo ng IAC, LTO, tsaka ng LTFRB. Bihira talaga, siguro sa 100%, 20% lang na makakasalubong sila sa kalsada. Pero mahirap na kasi mga parts yung tinatawag nating chamba. Diba, hindi natin masasabi may chamba Pag na-chamba ka mga parts, nako, baka umiyak ka na ng dugo. Yun ang masasabi ko sa inyo. Alam niyo ba kung magkano violation yan? Ng 200,000 mga parts. Kaya wag nyo na ipagsapalaran yung sasakyan nyo na bumiyahe kayo ng walang LTFRB. 200,000 yan. Plus impound, pwede pa kayong kasuhan ng government kasi nga kolorum nyo, wala kayong karapatan na bumiyahe pag-deliver. Yun ang masasabi ko, bahala kayo kung ano masasabi nyo sa akin, pero tinatapat ko lang kayo, ganun talaga mga parts, 200,000. Kasi na-experience ko na yung mga parts nung meron pa kaming jeep, nung meron pa kaming jeep si tatay. Kwento ko sa inyo, ganito nangyari. Jeep namin, pinapalakad lang namin yung mga papeles ng mga parts, yung mga rehistro, saka yung mga franchise niya. Ngayon mapapaso na yung franchise namin, pinalakad namin sa dati namin lagi pinagpapalakaran. Ang nangyari, wala pa rin, napaso na. Tapos, mga ilang araw may binigay siya sa amin. Hindi namin alam na peki na pala yung binigay sa amin na yung parang PA, tsaka yung registro, kasi hindi mo marirehistro yung pagka wala kang LTFRB. Ngayon, binigyan kami sticker, dinikit na namin yung sticker, binigyan kami ng papel ng PA para makabiyahe. Hindi namin alam na na pala yun, hindi pala yung para sa aming sasakyan namin. Biniyahe namin. Ngayon nahuli kami, hindi ko na sasabihin ko anong ahensya nakahuli sa amin. Hinuli kami. Ngayon, nagulat ako, pinara ako, sabi sa akin, tinignan niya, sabi, patingin nga ng registro mo tsaka ng LTFRB franchise. Pinakita ko kasi, kampante ako kasi yung lagi ng pinaglalakaran namin, puro original namin binibigay sa amin. Sinabi sa amin, kolorum kayo, sir. Yung nyo, walang franchise. Tapos yung registro nyo, hindi rito nakarehistro yan. Sa probinsya yung sticker nyo. Original lahat yan, sir, galing lahat sa LTO yan. Ngayon, sinabi talaga sa amin, hindi. Sino yung ba yung naglalakad sa inyo? Papuntahin mo ngayon dito, sabi sa amin nung nakahuli sa amin. Ngayon, tinawagan ko, may number kami, sabi ko, kaya ate ganyan. Ano ba nangyari? Ayun nga, hindi siya mapagsalita, parang nauutal siya na hindi niya maikwento kung paano niya isasabihin sa amin na ano na pala yun, original siya. Kaso sa ibang sasakyan yun, sa probinsya ang biyahe, parang kinopya niya lang, pinakopya niya sa Ngayon, ayun ang dinikit sa amin, pero original lahat, pati yung mga sticker, mga parts ng PA. Pero hindi para sa sasakyan namin, parang tampered lang, tinampered sa mga sasakyan namin. Ganun na nangyari. Alam nyo ba, ang jeep, 100k pang nun, kasi iba ang jeep parts, yung mga pampasero, 100k. Ang tayo, L300, small truck tayo kaya 200,000 ang natin, violation natin pag nahuli tayo. Ngayon, siyempre 100k, sinabi sa akin noon, ginawa ko, siyempre, nakiusap na ako mga parts, hindi ko na pinaabot pa sa pakarating doon para maipag-staction namin. Tapos, magmumulta ka pa ng 100k. Siyempre, mga parts, ang laki ng violation natin, 100,000. Kaya,
over niya agad, ang laki. 30k yung hinihingi sa akin na kaya mo ba magbigay ng 30k? Sabi ko sa kanya, tignan mo naman sir yung jeep namin sir, bulok na. Hindi po kaya maglabas namin ng ganun kalaki. Sabi ko, o sige, tinanong mo magkano daw kaya ko. Sir, binabaan ko na, sinagad ko na para alam ko kasi magkasalubong ka mga parts. Kaya ginawa ko, sir 5k lang ang kaya namin. Ang laki ng violation mo, lang ang bibigay mo sa amin, 5k. Sabi niya, gawin mo 15k. Gumanon. Para nga kaming subasta kami mga parts tawaran kami. Hindi nagsalubong kami mga parts hanggang sa napunta sa 10k. Ayun na, deal na, 10k na. Sabi sa akin, kaya mo bang ibigay ngayon mismo yan 10k? Sabi sa akin. Di ang sinagot ko mga sabi ko, sir, daling mo ko sa amin. Sabi ko, pupuntahan ko yung tatay ko kasi siya yung may-ari niyan. Kaya niya maglabas siguro ng 10k, sabi ko nga sa kanya. O sige, sabi niya, daling yung sakyan mo, sasamahan kita. Bubuntutan kita, pinuntutan niya ako ngayon. Punta kami kay tatay, nangingi ako ng 10k mga parts. Wala, nagluwal kami ng mga pera mga parts para hindi kasi may impon yung sasakyan. Plus, magbabayad ka pa ng 100k. Ang sabi, hindi ko daw malalabas yung impon ng sasakyan namin hanggat hindi naayos lahat yung papeles namin. Yun ang masakit doon, ayusin mo pa yung papeles mo bago mo mailabas yung sasakyan mo. Talagang iiyak na talaga ako mga parts. Iiyakan ko na talaga yung nanghuli sa akin kasi nga talagang yun lang yung hanap buhay namin yun ang pinagkakitaan namin, hindi pwedeng mawala sa hindi namin pwedeng pabayaan. Kaya halos iiyak na talaga ako sa nanghuli sa akin para lang maareglo. Ayun nga, ganun nga nangyari mga parts. Kaya kayo, huwag nyo ipagkasapalaran. Ewan ko na lang kung anong gagawin nyo kasi napakamahal talaga ng violation mga parts. Kaya kumuha na lang kayo ng LTFR. Sa pag nahuli talaga kayo, ayun talaga sobrang kate. Baka makalbon na kayo. Kamot ka na sa ulo sa makukuha yung ganong kalaking pera. Tapos marami ka pang gagawin para makuha ng sakyan kasi na-impound. Kaya sa mga nagtatanong sa akin lagi, dami nagchat sa akin kung kailangan pa ba yung ganon. Kailangan na kailangan. At ayun mga parts, yung mga sinabi ko sa inyo ay base lamang sa mga experience ko sa pagbiyahe rito kay Lalamove. O paano mga parts, kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat.